Nilupak overload! Yan ang patok ngayon sa Quiapo. Samahan mo pa ng sikat nilang bukayo na lahat homemade daw ng pamilyang ito. Dito pala sa Quiapo ay may nagtitinda ng nilupak overload na may bukayo at condensed milk sa halagang 20 pesos lang. Ang paborito nating kakanin, trending! Ang sarap! Ordinaryong nilupak sa unang tingin, pero wag ismulin dahil level up daw sa mga flavor at topping ang mga yan. Masarap, malambot, malasa, lalo na yung margarine sa ibabaw. Parang mas lalo siyang sumarap. Parang may yema. Kakanin from the province, eto at main character na ngayon sa mga kalye ng Metro Manila. Presenting Nilupak Overload! Isa na nga sa mga pinipilahang nilupak overload itong makikita sa Quiapo na sinamahan ng ube-flavored nilupak, bukayo, margarine at condensed milk. Ang utak daw ng nilupak na ito, si Noel, na ipinagpapatuloy raw ang recipe ng kanyang pamilya. Nagsimula sa lolo ko, tapos naging sa tatay ko, naging sa nanay ko po, napamana ko na po sa kanila. Bata pa lang si Noel, katuwang na siya ng mga magulang sa pagtitinda. Pinitinda nila ako ng nilupak, minsan mais po. Kung para po nang tinda ko ng mais, matagang matumal po eh. Nahabol ko yung puhunan sa sobrang laki ng puhunan ng mais po. Ang nilupak kasi niya, pinapakyaw. Kaya ang puhunan niyang 2,500 pesos, bawi agad. Magkano kaya ang kinikita niya rito? Maabot pong nilupak ko, 300 to 400 na titinda sa akin. Naitinda ko po lahat yun. Pagka sa 200, mababa po sa akin yung 1.5. Sa pak na nga raw nakita niya sa nilupak, nasusuportahan niya ang 6 na mga anak. Ang panganay niya, nasa kolehiyo na, habang ang 3 iba pa, pumapasok na rin sa eskwela. Ito raw ang pinakamahalaga niyang naipundar. Yun lang po yung ninano ko sa mga anak ko, makapagtapos po sila ng pag-aaral. Ang good news, ibabahagi sa atin ni Noel ang family recipe nila ng nilupak overload. Unang binalatan ang kamoting kahoy at ube na kulay puti. Inilaga ang mga ito hanggang sa lumambot. Gamit ang tradisyonal na lusong, binayo na ang kamoting kahoy. Nilagyan ito ng puting asukal. Kailangan daw na pinong-pino, kaya take your time lang sa pagbayo. Sunod namang babayuhin ang ube-flavored nilupak. Nilagyan din ng food color para magkulay purple. Pagkatapos ng mahigit kumulang 2 oras na proseso, hindi pa tapos. Ang nilupak, huhulmahin na ni Noel at Marilyn para sa pagbebenta. Aba, labor of love talaga. Pero wait, there's more! Ang nilupak filling na bukayo, homemade din! Kinudkod muna ang niyog. Isinalang ito sa mainit na kawali, sa kanilagyan ng asukal na pula. Hinalo at hinintay na kumulo hanggang sa mawala ang katas ng niyog. At wala pang 10 minuto, ready na ipares ang bukayo sa nilupak. Pero hindi lang yan, mas pinasarap pa ni Noel ang nilupak with margarine at gatas. Made with love na, sweetness overload pa. At matapos ang ilang oras na paghahanda, oras na para ito'y ibenta. Pero alam niyo ba mga kapuso, 2 hanggang 3 oras ang nilalakad ni Noel mula Tondo hanggang Quiapo para ibenta ang nasa 300 piraso ng famous nilupak? 20 pesos ang isa nito. 50 pesos naman kung 3 ang bibilhin nyo. Kasi po, araw po ng Biyernes, Linggo, maraming tao po.
Ang nilupak, ordinaryong kakanin man, extraordinary na pagbabago naman ang dala kay Noel. Importante po talaga sa akin yung nilupak kasi po, doon lang po talaga ako tumutubo sa nilupak po. Na kinabubuhay ng akin ng mga pamilya ko po. Ano mang negosyo, malaki man o maliit gaya ng kakanin, basta pinaandaran ng twist at hinaluan ng sipag at tiyaga, tiyak, may dalang biyaya. Spread the good vibes this Saturday. Kasama kami rito sa Good News. Sa tindi ng init ngayon, paano kung may makainom sa iyo? Ate, pwede po makainom? Nagtitita ka pala ng tubig, bakit ka humihingi? Ngayong summer season, forget muna ang mga problema at itodo ang saya. Dahil dito sa Good News, La Mierda never stops. Alam mo ba, simula nung nanganak siya, ang laki ng tinaba niya. Babaeng nahihiyang lumabas ng bahay noon dahil sa kanyang timbang. Wow! Ready nang i-flex ang kanyang summer body. Sa tindi ng init ngayon, delikado ang magtrabaho sa gitna ng initan. Pero paano kung ang isa sa kanila makainom sa'yo? Tutulong ka ba? Ang init na ating nararanasan ngayon, on fire na! Umaabot na nga ng mahigit 40 degrees ang init sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Babala ng Pag-asa, posibleng sumampa pa sa 50 degrees. Dahilan kung bakit ang ilang klase sa eskwelahan kinailangan ng suspindihin. Hindi lang mga estudyante ang apektado ng matinding init, kundi pati ang mga kapuso natin na kailangang maghanap buhay sa ilalim ng tirik na araw. Tulad ni Zenaida na isang street sweeper. Ang duty niya kasi sa trabaho nagsisimula ng 1:00 ng hapon. Pag ganito po kainit, mahirap. Kaso, titiisin para sa pamilya. Ganon daw kasi kainit ang pagmamahal ni Zenaida para sa kanyang 4 na anak. Pero sa panahon ngayon, hindi lang daw sipag at tiyaga ang baon niya, kundi mga pamproteksyon din laban sa init. Sombrero po, tapos yung namin may dugtong. Iyon minsan naman yung uniform namin, long sleeve. At ang hindi niya raw makakalimutan, Tubig lang po ng tubig para maiwasan po matuyuan ng pawis. tubig is the key talaga. Pero sa panahon ngayon, paano kung may humingi sa'yo ng maiinom na hindi mo naman kakilala? Iinit ba ang ulo mo at hindi ito pagbibigyan? O cool ka lang at magiging good Samaritan? Yan ang aalamin natin sa ating eksperimento. Sa ating unang eksena, ang kasabwat nating si Ishmael na kunwari kanina pa naglalakad sa initan, may magpapainom kaya ng tubig sa kanya? Ang unang target, itong si Kuyang Tindero sa tabi ng kalsada. Hello po, Nay, Tay. Baka pwede po ako makainom ng tubig. Una po kasi ako eh. Baka pwede lang po. Layo pa po kasi lalakarin ko eh. Si Kuya, walang patumpik-tumpik. Tubig lang ang hiningi. Refreshing sa malamig pa ang ibinigay. Thank you po, Ate. I-reveal na natin ang eksena. Sabi ko, ibigyan mo na tubig. Bakit po? Nainitan daw siya eh. Maliit na bagay lang naman po yung tumulong na ganyan. Salamat po ha sa inyong maliit pero nakakataba ng pusong pagtulong. Ang next naman nating target, si Tatay na nakatambay sa labas ng kanyang bahay. Pero bago pa man makalapit ang ating kasabwat, si Tatay biglang pumasok. Pagbubuksan pa kaya siya nito? Kuya, baka pwede pong makainom ng tubig. Layo pa po kasi lalakarin ko eh. Oh no! Si Tatay biglang pumasok ulit ng bahay. Una po ako, Kuya. Ano sa palagay niyo? Bigo na kaya tayo? Maraming salamat po, Tatay. Layo pa po sa lalakarin ko eh. Papa, pupunta. Pauwi pa po sa amin. Si Tatay lumabas na may dalang baso ng tubig.
kilalanin na natin ang ating Good Samaritan. Hello po, Tay. Thank you po sa pagpapainom sa kanya ng Thank you po. Siyempre, nauuhaw yan eh. Uwawa naman yung bata. Siyempre, pagbibigyan mo pagka mayroon naman, eh, bakit? At saka una tubig lang yun. Eh. Kung may pera man lang, kahit 20 pesos, walang problema yun eh. Salamat sa patubig nyo, Tatay Leonardo. Ang susunod namang eksena, ang kasabot nating si Joel na magpapanggap na tindero ng tubig. Susubukang makiinom sa iba. Ate, pwede po makainom? Hindi ko po pwede bawasan to eh. Sayang po kasi eh. Habang ang kasabot naman nating si Heidi, kokontra. Humihingi ka ng tubig? Nagtitinda ka ng tubig? Wala nang libre-libre ngayon. Simulan na natin ang eksena. Ate, pwede po makainom? Ano ba yung tinitinda mo? Tubig. Tubig? Wala pa kasi 20 eh. Nagtitinda ka pala ng tubig. Bakit ka humihingi? Makiinom lang ako, wala pa kasing benta. Ha? Ay, po meron dyan sa likod mo. Aba, deadma sa pagtataray ng ating kasabwat. Bawasan mo na yung tinda mo. Sige kuya, libre naman doon. Itinuro pa ang inuman ng tubig kay kuya. I-reveal na natin sa kanila. Ma'am, yung kanina pong nangihingi ng tubig, ano po yun, social experiment. Sabi niya, tubig pala eh, ba't di mo inamin yung paninda mo? So sabi ko, paninda niya yun eh, bakit niya iinumin? Eh siyempre kung nangungumisyon lang yung matanda, bakit mo pa inumin yung tinda mo? Okay lang yung magbigay, tumulong ka na uuaw yun. Kasi alam namin ano eh, pang mahirap, diba? Yung paninda niya, inumin niya, siyempre puhunan din niya. During this time, na sobrang init ng panahon, lahat tayo may shared experience. Shared experience ito na lahat ay nakakaramdam. May empathy tayo sa mga kasamahan. Naturally, ay tayo ay tumutulong. Kaya naman, katulad ng pagtulong ng ating mga kapuso, kami rin may good news na hatid sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa initan. Libreng tubig po para sa inyo. Libreng tubig pa para sa good. From good news po. Hindi po, thank you. From good news. Hi. Salamat po. Pagpatanggal ng uhaw. Thank you, thank you. Kaya muna. Paalala po ng Department of Health, mag-ingat ngayong matindi ang init ng panahon. Kung lalabas, siguraduhin magdala ng payong o magsuot ng sombrero. Magsuot din ng preskong damit. Huwag magbabad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At syempre, uminom ng maraming tubig. Stay hydrated mga kapuso. Sarap. Ngayong hataw ang tag-init, ang lahat nagkukumahog mamasyal. E saan pa ba? E di sa lugar na malamig ang simoy ng hangin. May makukulay na bulaklak, pwedeng mag-selfie galore, at higit sa lahat, pwedeng mag-strawberry picking. Pero teka, alam niyo ba kung saan ito? Alam na alam ko yan. Baguio yan, di ba? Pero kung pasyalan ala Baguio lang din naman ang goals nyo, sagot na ng good news ang lakwatsa. Talaga ba? Totoo? Walang joke? Ang nakilala naming working student na si Dana, paborito raw talagang puntahan ng Baguio. At isa na nga sa mga namimiss niyang gawin dito, mamitas ng strawberry. Sobrang busy ko po as a working student. Talagang hinahanap ko po yung mga ganitong place, ganitong na makakapag-chill po ako at ayun nga, may mga magagandang tanawin. Kasalukuyan na ngang in season ang mga strawberry ngayon. Ang kaso, pass daw muna si Dana sa Baguio trip. Ang pera niya kasi nakalaan daw para sa mga gastusin sa eskwelahan. Kaya naman ang good news namin sa iyo, Dana, dadalhin ka namin sa lugar na malamig, sagana sa tanawin, at mga tanim. At higit sa lahat, may strawberry picking. Pero ang entrance fee, 120 pesos only. At ang biyahe, dito lang sa Silang Cavite. Pagpasok ko pa lang, talagang sobrang ganda na para sa akin nung place dito dahil talagang
sobrang dami na akong nakikita na green things sa paligid-ligid. Madaming mga flowers, madaming mga halaman. Parang nakapunta ng Panagbenga Festival ng Baguio. Tiyak na mahahappy ka kapag nakita ang 180-degree view ng flower field. Pagpunta ko pa lang dito, talagang ginawa ko na puro picture, aura doon, aura dito. Lalo na yung lamig, parang Baguio na din. Ang 3 ektaryeng pasyalan, isa na ngang flower farm na binuksan noong May 2022. Ang pamilyang nagmamay-ari kasi nito, certified daw ng mga plantita at plantito. After pandemic, we decided to come up with this restaurant na ang tema niya is park, no? Para to give way din kasi during that time, yung mga tao ayaw ng mall, ayaw ng mga closed area. So we decided to come up with an open area, al fresco na restaurant. By nature kasi ang mga Pilipino talagang gusto nila yung bulaklak. Estimate namin we have like over 500 species or varieties of flowers, shrubs, and grasses. And to give you an insight, no, every 2 months nagpapalit po tayo ng bulaklak. Sa banda rito naman, pa-main character ang mga naglalakihang sunflower. Marerelax ka talaga. Bagay na hinahanap-hanap ni Dana bilang working student. Selfie guys, capture the moment. Ayan, kung ganito naman talaga kaganda to, ay ilaban na natin to. Marami kayong may enjoy. Kaya ina-advise namin magdala kayo minsan ng mat para ma-enjoy nyo talaga yung park. Bukod sa sandamakmak na mga bulaklak, just like in Baguio, pwede rin daw kayong mag-strawberry picking dito ngayong harvest season. Ang mga variety ng strawberries nila katulad din daw ng makikita sa Baguio. Pwede raw itong gawin kada weekend hanggang maubos ang mga bunga. Kaya si Dana, hindi na nagpatumpik-tumpik pa at nanguha na ng fresh strawberries. May farm-to-table pakulo rin sila kung saan ang napitas na strawberries pwedeng gawing shake. Tikiman time na! Lasang Baguio strawberry din kaya ito. Grabe, ang sarap. Talagang lasang-lasa talaga yung strawberries dito. Hindi siya ganun ka-asim, tamang-tama lang yung tamis niya. Talagang super refreshing. Kung feel mag-uwi ng strawberries, pwede rin daw itong kiluhin at bilhin sa halagang 600 pesos. Hindi pa game over ang gimikan ha, dahil may food trip pang magpapahappy ng iyong sikmura. Good news dahil meron silang restaurant dito na naghahain ng mga putahing Filipino-Asian fusion tulad ng bulalo, Shanghai, fried rice at pinakbet. Pero ang specialty raw nila, itong salad na mas pinaganda, pinasarap ng edible flowers. Kainan na! Sarap mga kapuso. Ang maganda pa dito, kumakain ka na, busog ka na, tapos makikita mo pa sa paligid mo na ang gaganda ng view. Lalo na sa labas, puro mga bulaklak. Talagang gaganahan po kayong kumain. Ang kagandahan dito na address namin, ini-improve pa namin yung aming area para makapagbigay pa ng sobrang saya sa kanila. Itong si Dana, busy man daw sa pagiging working student, nakapag-relax at nakapag-chill-chill din. Super na-enjoy ko po, lalo na po yung lugar na ito. Talagang sobrang lamig, ang hangin. Feeling ko talaga nasa Baguio ako. And lalo na yung na-enjoy ko din yung strawberry picking. And of course, sa mga foods po dito. At ang good news po, 1 hour away lang po ito from Manila. Kaya talagang sobrang dali lang siyang puntahan. Ngayong summer season, forget muna ang mga problema at itodo ang saya. Dahil dito sa Good News, La Mierda never stops. Ramdam nyo na ba ang summer, mga kapuso? Isa ka rin ba sa mga naiinis at tumatagaktak mong pawis? Pwes, ibahin nyo ang babaeng ito.
Dahil kahit pagpawisan, hataw pa rin daw sa sayawan. Kung gumiling kasi siya at umindak, talaga namang pak na pak. Pero si Jenny, may hugot daw sa pagsasayaw. Kasabay kasi ng sinag ng araw, ang init ng maritesan sa barangay nila. Alam mo ba, simula nung nanganak siya, ang laki ng tinaba niya. Oo nga, sinasabihan nga namin siya magpapayat na siya. Pero wag daw mang-judge dahil sa paindak-indak sa bahay, si Jenny may pasabog na big reveal. Confident na po ka sa sarili ko, kaya ko pa mag-ayos, kaya ko pong lumakad ng nakatastas. Babaeng nahihiyang lumabas ng bahay noon dahil sa kanyang timbang, ready nang i-flex ang kanyang summer body. Matagal din daw na ininda ni Jenny ang pagbigat ng timbang niya. Nung nanganak na po ako, doon po nag-start po na talagang lumobo po ako. As in po, hindi ko pa mapigilan po kahit anong gagawin ko po is lumobo talaga ako na hanggang sa umabot ako ng 73 kilos po. Dahil nawala ng kumpiyansang humarap sa tao, si Jenny nagkukulong sa bahay. Ayoko pong lumabas kasi nahihiya po ako kasi sa sobrang taba ko po. Pero ayaw nilang paniwalaan na 30 pa lang ako kasi mas matanda pa daw ako sa kanila tingnan. Lagi po ako nakakarinig na sinasabihan, baboy, gadram na yung katawan mo. Marami kasing kinakain kaya ganyan, kaya mataba. Pero bukod sa pisikal na anyo, ang talaga raw nagpabago ng isip niya ang epekto ng kanyang timbang sa kalusugan. Nung mataba po ako, sobrang sakitin ko po, ang dami, as in sobrang dami kong naramdaman. Kaso ayoko lang magpa-check up kasi takot na takot po ako. Sobrang nahihirapan po ako nung mataba po ako, sobrang nahihirapan po ako huminga. Pagkatapos ko maglaba, magpapahinga ako saglit, hindi na po ako agad nakakatayo po. Kasi sobrang sakit ng mga balakang ko. Dito na raw siya nagdesisyong abutin ang fitness goals niya. Doon po ako nanggigil sa sarili ko na bakit ko pa hihirapan yung sarili ko kung kaya ko naman baguhin po. Kaya ang ginawa ko, minotivate ko yung sarili ko na yung sabi ko, hindi naman para sa kanila, para sa akin at sa mga anak ko na para at least hindi ako yung alagaan nila, sila yung aalagaan ko. Marso noong nakaraang taon, nang simula ni Jenny na mag-exercise. Nagsimula po ako sa exercise ko po, yung nakikita ko sa FB na ginagawa nila na kaya ko namang gawin. Doon po ako nagsimula sa mga easy lang na kahit patayo-tayo lang, may galaw-galaw, basta ang importante sa akin noon, pagpapawisan po ako. Umaga at hapon po ako talaga nag-e-exercise. Ang workout, hindi raw kailangan maging mahal. Nung nagsimula po ako, wala po akong ginagamit na kahit anong equipment po. Basta ginagawa ko lang kung anong nakikita ko na kung nagsiset up. Kasi noong time na yun, wala din naman akong budget na pambili ng equipment. Sabi ko, pwede naman yun habang nagsisimula pa ako, anong nakikita ko. Pero aminado si Jenny, the struggle is real talagang magbawas ng timbang. Minsan sabi ko sa mister ko, sobrang sakit, hirap, ayoko na. Kasi ang hirap pala ng ganito na bakit ko papapahirapan yung sarili ko. Sa una po, umiyak po ako. Ando na po na gusto ko nang tumigil, gusto ko nang tanggapin sa sarili ko kung ano ako, kung ganito ako, ganito na lang. Hindi na magbago. Pero ang number 1 daw niyang taga-motivate, sino pa kundi ang number 1 cheater niya, ang kanyang asawa. Yan, sige, kaya mo pa yan, sige. Sige pa. Ako rin yung number 1 na nagpupush sa kanya para mag-exercise, magpapayat kasi nakikita ko sa katawan niya, nahihirapan na talaga siya. Tapos minsan ayaw din niyang lumabas kasi nahihiya siya sa katawan niya. Tapos lagi ko siyang minumutivate na kaya mo yan. Huwag mong isipin yung sasabihin ng iba na nung binabash ka na hindi mo magagawa yan. Sa tuwing po nag-e-exercise po ako, siya po yung taga-timpla ng kape, taga-kuha ng tubig. Babe, pahinga ka muna, pawis na, punasan niyo po ako. Minsan pag inihingal po ako, sabi, kaya mo pa? Kaya yan, andito ako, support kita lagi, babe, sabi niya sa akin. Ang kanyang fitness journey, ibinahagi na rin niya sa social media.
Sana makaya ko, Sisi. Galing mo na kaya mo. Galing mo talaga, idol. Sana ako din. Wow, galing. Ganda ng transformation mo, be. Consistent talaga. Congratulations! Wow naman, nakaka-inspire talaga. Ang hirap kay panindigan magpapayat. Congratulations! You're an inspiration to many. Nag-upload po ako sa Facebook sa mismong araw po na nagsimula din po akong mag-exercise para sa sarili ko po. Talagang ginawa ko po yun para someday kung talagang makaya ko, makikita ko yung past ko na ay ganito pala ako, eto pala ako yun. At least may ma-motivate po ako na tao na lalo silang ma-inspired sa akin na nagawa nga niya, ako pa kaya, hindi ko magagawa. At makalipas ang 1 taon, ang dating sinabihan na losyang, ngayon, sobrang Latina na. From 73 kilos to 54 kilos, halos 20 kilos ang nabawas kay Jenny. At hindi lang yan ha, dahil ngayon, super healthy pa siya. Achieved ang fitness goal ni Jenny. Pero ngayon, parang kahit ang daming gawain, parang kayang-kaya niya. Parang siya yung, kung hindi man natin masabi na superwoman, nagagawa niya kasi lahat. Kaya thankful din ako dun. At ang pinakamahalaga raw sa lahat, na ibalik na niya ang kumpiyansa niya. Ang pinagkaiba po noon sa ngayon po ay confident na po sa sarili ko, kaya ko pa mag-ayos, kaya ko pong lumakad ng nakataas-taas. Noon na hindi po tulad dati na kahit sa pag-picture half lang ang kailangan kasi ayoko makita yung whole body. At sa araw na ngang ito, ang labas ni Jenny para naman daw magturo ng Zumba aerobics sa mga kabarangay. Magtiyaga po kayo. Tiyagaan nyo lang po at i-enjoy nyo po sa araw-araw na nag-i-enjoy po kayo, hindi nyo namamalayan, nababawasan na po kayo. Kaya laban na, kaya natin to. Thank you so much sa inyong lahat! Uy! Pinayos mo! Ano sikreto mo? Ay, gusto ko rin yan! Ano ba sikreto mo? Uy, congrats! Lumabas ka din! At dahil Women's Month ngayong Marso, naway magtulungan tayong iangat ang bawat isa. #GirlPower! Binabati namin kayo ng Happy Women's Month, mga kapuso! Sabi nga ni Jenny, bilang isang babae, kung nakaya ko, kaya nyo. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksihang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video nanyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Nakaisang episode na naman po tayo ng Good Vibes, mga kapuso. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. At tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.